Nandito tayo ngayon sa isang salon kung saan magpapagupit tayo at yung magugupit sa atin is i-interviewin natin about sa buhay niya as an OFW. Hindi lang dito sa United Arab Emirates pero kung sa ibang bansa din. So ngayon, here's Kuya Toto! Biglaan ang lahat so kaka-turn on lang natin ang mic and here you go. Kuya Toto, ilagay natin ng mic ka. Dito natin. Ayan. Talagyan sa loob. Ayan. Alright. So, Kuya Toto, kamusta naman? Okay naman. Awa ng Diyos. Mashallah. Taga saan ka, Kuya Toto, sa Pilipinas? Batangas. Ay, malaalae pala ito si Kuya Toto. Actually, kay Kuya Toto, medyo matagal na ako nagpapagupit sa kanya. Pinakilala sa akin ni Jeff Friend, yung best friend ko na nasa Australia. Hi, Jeff. So, here you go. Mashallah. So, dito ko na ilalagay yung aking mic. Para rinig na rinig ako. So, Kuya Toto, mukhang sanay na sanay ka na sa camera. Medyo lang. Mukhang napi-feature ka na sa mga kabayan dito First time. First time. First time ma-interview ng vlogger. Ay, naku po, hindi naman po ako vlogger-vloggeran lang po ako. So, kamusta naman Kuya Toto ang pagiging OFW? Ilang years na po ba kayong OFW dito sa UAE? Medyo matagal na rin akong nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Mm. Sa Dubai, 7 years. Sa Kuwait, 24 years. And, dalawang bansa lang po ba? And almost 2 years sa Saudi. Grabe, almost kalahati ng buhay ni Kuya Toto is, hindi lang almost. More than. More than. Sa ibang, saan na kayo nakakilala ng asawa Kuya Toto? Sa Kuwait. Sa Kuwait. Nandun lahat ng mga good memories ko. Wow. Good and bad. Ba't umalis kayo ng Kuwait? Medyo nagka-aberya ng konti. Kailangan mag-exit. Umuwi ng Pilipinas, nag-business, pero hindi nag-click. Nag-failed. Anong kind of Nag-failed. business? Sa restaurant, pizza. Gumawa kayo. Pizza. Ngayon naman po talaga ang business, trial and error. Pero hindi, Hindi nag-okay. Ilang years nyo naman niran yung business nyo ngayon sa Philippines? sa Pilipinas, siguro nag-stay ako doon ng 2014 hanggang 2017, late 17. 2014 nandun So, kayo sa bale, almost 2 years mahigit din yung pizza business, kaya lang, wala nangyari. Araw-araw lugi. Lugi sa pamasahe, lugi sa gas. Seryoso? Bumalik kayo ng ibang bansa after nun? Tapos, nung malugi ako sa pizza, nagtayo na lang ako ng barbershop Sa Pilipinas sa din? Pilipinas din. Ayun, napatakbo ko siya ng halos 1 taon mahigit din bago ako nagpunta rito sa Dubai. Bakit iniwan niyo naman yung barbershop? Mukha okay naman. Kasi akala ko madaling makapag-open dito ng sarili. Pero madali naman, kaya lang Magastos. Kailangan mo ng at least more than 1 million pesos din. So hindi ka Kaya naging ready sabi dun ko, sa Sabi nyo, sa Pilipinas na lang yung more than 1 million na yan, sa Pilipinas na lang. so, until now, running pa rin yung barbershop Hindi sa na. Pinas. Ginawa ng tindahan ng hipag ko. Mashallah. So, may nag-uupa po dun sa sa pwesto. Pinapawisan ako, ha? Gusto nyo ba ako muna maggupit sa inyo? Di, okay Baliktad. lang. Okay. Sa Kuwait, ano ang trabaho nyo dun? Ganito rin. Barbero din kayo sa Kuwait. Sa buhok pa rin. Paano naman kayo nakapunta ng Kuwait? Direct hire from Philippines? Hindi. Nung una, nasa food industry ako. Oo. Kuwait Food Company. So, nasa food industry kayo noon? Kuwait Food Company. Unang trabaho ko dun sa Baskin and Robbins. Okay. Kung tawagin kami, Baskin and Robbers. So, ngayon... Tapos, nakakita ako ng barbershop. Nagpa-part-time ako. Pero ano yun? Tourist kayo sa Kuwait? Hindi. Direct hire Direct kami dun. hire. So sa Kuwait pala madali na maglipat ng company, ganon? Mahirap doon.
Kasi kailangan mong ma-release ka muna ng isang kumpanya kasi doon hindi ganong kadali kailangan magre-resign ka back to origin tapos babalik ka ulit sa So it means pag na-hire ka ng ibang company, uwi ka talaga ng Pilipinas depende ulit? sa company Oo. kung i-release ka ng company. Pero karamihan ng company hindi sila nagre-release. So from, Papauwiin ka talaga. Kuwait, umuwi kayo, nag-business kayo. Yes. Tapos, napunta kayo ng Saudi Arabia, nag-failed yung Hindi, ano. sa Saudi muna ako. Bago ang Kuwait. Bago Kuwait. Saudi, tapos Kuwait, tapos Dubai. Sa Saudi, ano nang patrabaho niyo? Ganito rin. Okay. Yun ang unang-unang kong trabaho talaga sa na pagiging barbero sa Saudi. Ano ang difference ng Saudi? Kamusta sa Saudi? Sobra, grabe ang Saudi. Bakit? Bata pa Sobrang- kayo nun? Bata pa ako nun. Kumbaga, na-culture shock ako doon. Bakit? Grabe ang Saudi. Nababastos ba kayo dun dati? Sobra. Ano nangyayari sa inyo? Paano pa Kasi ang tingin nila sa amin, puro babae. tingin ng nila, mga Saudi. mukhang maputi ka pa naman yata nung araw. Medyo Balingkinitan, sexy. balingkinitan, sexy, walang balbas. Oo. So akala Nila, lahat kaming mga Filipino doon, bakla. bakla. Kasi nung panahon na yon, Oo. sobrang daming bading doon. So ngayon, pati totoong lalaki, nababastos. Oo, Paano, grabe. ano yung pinaka pangbabastos na ginawa sa'yo na muntik mo na suntokin yung Baka tao? ma-foul sa Hindi Habang pwede. naggugupit ako, Mm. yun, sila. Yung place namin, hindi siya masyadong Hindi sa commercial talaga hindi sa labas. siya, kumbaga nasa likod kami na yung supermarket, kumbaga dito Carrefour, nakapwesto kami sa likod. Oo. Kaya, grabe. Sabi ko, hindi ako tatagal doon talaga. Ngayon, medyo moderno na sila eh. Oo, kuha na sila. Kumbaga, open na, nagiging open na. Oo, naging open na sila. Dati may mga... Kasi nung panahon na yon, mga mutawa pa ang makapangyarihan noon. Ngayon, wala na. Wala na nga daw mga mata. Nananampal daw yun nung araw. Totoo. Oo, totoo yun. Nasampal na ba ka? Hindi pa naman, pero na-warningan na ako. Bakit ano nangyari? Kasi, kailangan kasi doon, pagka nag-prayer time, kahit may customer ka, titigil ka. Hindi kayo tumigil. Lalabas ka sa shop, papatay mo yung ilaw ng shop. Oo. Ako noon, time na yon, patapos na yung customer ko. Kumbaga, inaahitan ko siya. Oo. Konting-konti na lang naahit, tapos na. Inabutan ako ng prayer time. Tinapos ko. Oo. Tapos nakita ako ng mutawa. So it means, ang Matawa is like parang barangay tanod na palakad-lakad kung saan-saan, ganon? Oo, sila ang makapangyarihan noon, hindi mga pulis. Oo. Grabe. Pag nakita ka nilang mahaba ang buhok, naglalakad ka sa labas, hihilahin ka, dadaling ka sa barbershop, gugupitin yung buhok mo. Sila ang maggugupit mismo? Sila ang gugupit. Oh my God. Yung gupit na parang kumbaga, Sad lang, oo. para makapagpagupit ka lang. Parang ROTC yun. Yun, ganon. Tapos, pag naglalakad ka sa labas na medyo malapit ka sa babae, sisitahin ka, sasampalin ka. Ay, ganon? Oo, ganon kahigpit nun. So, nung nag-Saudi kayo, hindi kayo makapambabae nun? Wala. Lalaki? Puro lalaki lang. Kaya pala maraming nagiging nung araw daw, maraming nagiging bakla sa Saudi. Totoo ba yon? May nakilala ka ba sa Saudi na straight tapos naging dahil... Meron din. Straight talaga sila dati? Meron din. Pero umaamin naman sila na sa Pilipinas nakapalda sila. Pero pagdating doon, lalaking-lalaki. Pero pag nakakita ng Saudian na pogi, syempre, mga pogi ang mga yan. Oo, totoo. Bibigyan ng mga yan kasi yun ang gusto ng mga Saudi. Kumbaga sa Pilipinas, di ba? Sila ang nagbabayad sa mga pogi. So, kaya naka 2 years lang kayo. Yun. Sila sa Pilipinas, ang mga bakla nagbabayad sa pogi. Sa ibang bansa, Sila ang babayaran ng pogi. sila. Pero totoo yun, kahit dito, no. Kaya naka 2 years lang kayo doon. 2 years lang ako. Hindi Tinapos- natapos ang kontrata ko doon. Anong ni-reason out niyo? Kasi nagyera na nun eh. Nagera. Ginera na ng Iraq ang Kuwait. Kaya malapit lang kami sa Kuwait. Kaya maraming umuwi na rin ako.
So, umuwi ka na noon, tapos ilang years lang pahinga. Nag-stay ako sa atin ng 1 taon lang. Tapos Kuwait Nung na. ma-liberate na yung Kuwait. Diretso Kuwait Oo, na. diretso Kuwait na ako. Yun. Magkano naman ang Napasok sweldo ako niyo sa Kuwait Food Company. doon? Medyo malayo. Yung mga company ng Kentucky, Hardee's, yan yung mga yan. mga Baskin nag-hire. Robbins. Maliit lang sweldo namin noon. 70 1,000 peso? 70 Kuwait dinar. Parang 700 dirhams lang yun. Mura lang dun eh. Oo, Kasi 700 dirhams lang. libre Kasi bahay, libre libre bahay. transport. Pero kasi way back, 1991. kita mo naman. Malaki yung 1992 ko pinanganak. Malaki pa yung value ng pera noon. Grabe ka naman. Oh, malaki na yon. Oo, nung araw. Kasi magkano yun sa pesos noon? Wala pang 10,000. Pero grabe, no? Nakaipon ka dun sa Kuwait. Sa Kuwait, nakaipon naman ako, awa ng Diyos. Kasi nung magkapamilya ako, Oo. sa pagugupit na ako nakaipon. Sa bagay, malaki yung tip. So, ilang anak mo, kuya? 2 lang. 2 yung anak niyo. Okay, dito naman sa Dubai, ano ang difference sa pagtatrabaho sa Kuwait, sa Saudi, at sa Dubai? Sunod ko na sa kanya. Ang pinakagusto niyo? Mas nagustuhan ko dito sa Kuwait at saka sa Dubai. Kasi mostly ng mga customer, mga Filipino. Hindi katulad sa Saudi, talagang puro Saudi yan na Oo, talagang mga bastos ang nagiging customer namin. nung araw yun. Pero ngayon okay na sila. Siguro ngayon okay na sila. Pero parang kokonti na daw ang mga barberong Filipino sa ano eh. Oo, kasi Sa gusto Saudi nila sila, ano na rin sila. Eh, dito... Tsaka Sabi niyo 7 years na kayo dito sa Dubai. So from the time na nag-Dubai kayo, barbero na talaga kayo. barbero na. Yun ang unang nagtrabaho rito. Barbero. Ano, direct hire? Swerte naman ako nung unang trabaho ko dito, swerte ako sa employer kasi mabait. Iranian. Tapos nung matapos yung kontrata ko doon, napunta naman ako sa Indiano, Kerala. Medyo hindi magandang ano ko doon. Wala talagang perfect Wala. employee at employer. So, ano nangyari nung napunta kayo dun sa Indiana? Wala, nakapagtrabaho rin naman ako ng 4 na taong nakatapos ako ng 2 contract. Okay Dalawang naman. contract din yun, ha? 2 contract So, din. 4 years. Magkano pa ang sweldo ng mga barbero dito? Karamihan kasi ngayon, sa mga barbershop, wala ng sweldo, puro salary, puro ano na lang, commission basis na lang. So, kayo ngayon commission based kayo? Wala kang basic? Commission. Magkano naman ang commission? Kami rito, 35. So, 35% sa inyo, so 65% sa may-ari. Sa may-ari. Pero sagot niya na lahat. Visa, wala na kaming babayaran. Eh, dapat naman talaga ang visa isagot ng employer. Kaya nga eh. Pero So, doon yung sa mga ibang ano nyo? yung pinanggalingan ko, hindi. Binayaran niyo yung visa? Binayaran ko yung visa ko doon. Actually, Ganun bawal yun. pagulang yung napasukan ko na yun. Pero yun yung ba yung naka-4 na taong kayo? Oo, doon. Pero Yung nilaban ko pa sa labor, wala naman nangyari. Bakit? Kailangan kasi pag sa labor, follow-up ng follow-up. Ha? Wala nangyari sa labor doon. Bakit? Ang ganda yata ng gupit mo ngayon. Yan, kasi naka-vlog tayo. Okay. Uy, madalang guys, yung mga ganito yung mga taong commission lang. Si Kuya Toto, dahil 7 years na dito sa United Arab Emirates, talagang mas alam mo na hindi ka talo sa ganito. Unang-una may tip siya, iba pa yung tip. Na, Pag marami kang customer, hindi ka talo sa ganito. Pero pagka yung baguhan ka pa lang sa isang salon, hindi mo pwedeng labanan ng ng commission base. kasi kayo madami na kaya. Oo, kailangan marami ka ng itinanim kumbaga. Oo, so sa inyo, mas Para okay na magtatanim ka na lang, mag-aani ka na lang.
So sa inyo, mas okay na magtayo na kayo ngayon ng sarili nyo? Oo, yun ang feel ko talaga. Kasi madami na kayong nahahatak na customer. Wow. Pero siguro, sana, sa Pilipinas na lang. Sa Pilipinas nyo. Sa bagay, kasi ang tagal nyo na rin na OFW. Medyo handa na tayo eh. Oo. So mas gusto nyo mag-settle na sa Pilipinas. Eh yung anak nyo kakakuha nyo lang dito, di ba? Mm. So si anak naman yung magtatrabaho para sa... Ayaw niya eh. Anong ayaw niya? Ayaw niya magpaiwan dito eh. Kaya mag-i-stay kayo dito. Yung dream mo. Pero, Ayaw niya ng ano. ilan taon na ba kayo, Kuya Toto? Ha? Ilan taon na kayo? Ako, 35 na ako eh. Ay, 35 years sa ibang bansa. 35 na akong OFW. So ano yung mga marirecommend mo sa mga taong gusto magtrabaho dito? Gusto maging OFW na galing sa Pilipinas? Na kahit anong trabaho. Try lang. Subukan nyo. Kasi dito naman sa Dubai, pag sinuwerte ka, suwerte ka talaga. Pag sunwerte. Diba? Pero hindi natin masasabi lahat suwerte pagdating ng... Kasi dito, kahit sabihin natin na nasa abroad ka, marami pa rin talaga na Nagpe-fail. nagtitiis talaga. Walang trabaho. So, depend. Kasi kailangan mong magbayad ng bahay. Kailangan mong magbayad ng bumili ng pagkain. Magkano ba ang tinitira nyo dito? Ang binabayad ko sa bahay ko, 1.5. Isang partition na maliit. Dalawa kayo? Tatlo na kami. Buti na lang, tatlo kayo. Tatlo na kami. Kailangan magtipid. Oo, kasi mahirap Basta may matulugan ka lang na maayos, okay na yun. kasi may anak nga kayo. So, siya sa taas, kayong dalawa ng asawa mo sa baba. Saka tulugan lang naman talaga. Ano? Tulugan lang naman eh. Oo, hindi kailangan talaga magtiis. Eh kung ayaw pa ng anak nung pauwiin kayo, ano ang plano niyo? Work pa rin. Hindi nga, gusto na nga niya umuwi eh. Hindi na siya nag-work dito? Eh bakit? Nagwo-work, Hindi siya pero nag-i-enjoy? ayaw niya magpaiwan dito. Gusto niya, pag umuwi kami, uwi na rin siya. Kasi ayaw niya na mahiwalay sa amin. Kasi Nahiwalay kasi siya sa amin ng alas 8 taon 8 taon. nung nag-aaral siya sa Pilipinas. Dati kasama niyo siya sa... Oo, dati kasama namin siya sa Kuwait. Doon na sila pinanganak sa Kuwait. Ay, talaga? Doon na sila nag-aaral. Pag pinanganak ba sa Kuwait, Kuwaiti na rin? Hindi, wala. Walang citizenship doon. Nga pala wala. Sa US lang pala yun. And then, hanggang ilang taon sila sa Kuwait? Hanggang yung bunso ko, hanggang siya, third year. Sa Kuwait. So, Simula kinder. So it means magagaling sila mag-English talaga na mga fluent. Dati, pero ngayon, medyo barok na rin. Kasi lumaki na sa Pinas. Pero magagaling. Pero ang galing yun na na sila sa Kuwait ng matagal na panahon. Nasa Kuwait kayo at may asawa kayo. Nasubukan din ba kayo ng pagsubok? Oo, marami. Sobra. Like yung mga problema na problema mag-asawa. Ng babae kayo. Kasi yung pambababae naman ng lalaki Sige, justify. nagagawa lang ng isang lalaki yan pagka hindi siya Satisfied sa isa. satisfied sa asawa. Ako, Satisfied naman kayo pero ng babae kayo. satisfied ako, pero minsan lang. Dami naman yun. So, minsan hindi. Grabe naman kayo ng kwenta. Pero syempre, na nyo yun, na-conquer nyo kumbaga. So, okay na kayo ngayon. Nakarami po ba kayo? Sige, wag na sa Kuwait. Lahat Dito sa naman ng lalaki dumadaan sa ganun, siguro. Siguro, wag natin lahatin. Baka maano tayo, mabash na. Basta, hindi papahuli. Nahuli ba kayo? Oo, kahit yung pinakamabait na may mga kanya-kanyang sekreto yan. Pero kayo nahuli kayo? Ay, hindi. Hindi tayong papahuli. Joke lang. Ay, naku po.
Walang aminan hanggat hindi nahuhuli sa akto. Ganun pala yun. At least matututo. Joke lang, ma. Matututo Ano tayo yan? kay Kuya Toto na itatago ang lahat. Diba? Parang gusto ko na rin mag-vlog, ha? Oo, bakit hindi? Lalagay mo lang dito lahat ng mga ano mo. Mas upload mo lang. Kasi ang dami nagba-vlogger, ang daming vloggers na ano eh. Ang barbero. Oo. Ano mo lang, papakita mo lang yung mga gupit. Saka magaling ka naman din magupit. Bumata ako, naging parang 2 years old. Ang daming nakapila sa'yo. Okay na guys, tatapusin na namin ito at matatapos na yung panggugupit namin. At thank you so much kay Kuya Toto sa biglaang interview. Okay, so Kuya Toto, panoorin niyo yung vlog ni Kuya Toto sa susunod. Yes. Kasi mag-vlog na rin siya. Okay. So sige po, thank you so much. At isang OFW naman yung nalaman natin ng buhay dito sa UAE. Okay, bye! Parang plastic balloon lumobo eh. Apangit! Pag hindi nga lumobo, parang plastic balloon. Ang dami na kayo. Nice. Guys, natapos na aming gupitan. So nakita niyo naman at gumapo tayo ng 99%. Magkano kayo Toto? 125. 125. Tara! So, merong tips si Kuya Toto. Yay! Thank you so much, Kuya Toto. At thank you sa pag-vlog at mga katanungan at kwentuhan natin sa ating. Salamat. Thank you. Sige, bye Kuya Toto.